Welcome to Afika Tutorials. I'm Afika, and this is the space where we demystify the difficult and dive into the daily, whether you're here to tackle those tricky tax forms or you want to learn something totally unique, I've got you covered. It's all about practical tips for every part of your life. Don't forget to hit subscribe, and let's get started. Hello everyone! Welcome back sa Afika Tutorials. Alam ko, ito ang hinihintay nating lahat. Release na ang EBIR Forms version 7.9.6. Kung isa ka sa mga nag-e-error ang branch code o kaya naman ay naghahanap ng bagong Form 1701MS para sa inyong annual filing, this is the update you need. Pero bago nyo i-click yung download button, may isang malaking question. Paano na yung mga lumang records ko? Mabubura ba sila? Huwag kayong mag-alala. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung papaano i-download ang latest version ng tama at ang secret move kung papaano i-transfer ang inyong old data para hindi kayo mag-back to zero sa pag-encode. Habol tayo sa May 15 extension deadline, kaya i-ready na ang inyong mga laptop and let's get started. Step 1. Siyempre, kailangan natin ng installer. Open lang natin ang ating web browser at magpunta tayo sa official BIR website at www.bir.gov.ph. Scroll down lang kayo hanggang makita nyo ang e-services icon. Click nyo lang yung EBIR Forms. And then, hanapin nyo yung link na Offline EBIR Forms Package version 7.9.6. Click nyo lang ang download at wait nyo lang matapos. Medyo malaki tong file na to, so make sure na stable ang internet nyo. Bago tayo mag-install ng bago, gawin muna natin ang pinaka-importanting step, ang backup. Punta kayo sa C drive nyo, and then hanapin ang inyong lumang data folder. Buksan ang inyong EBIR Forms version 7.9.5 folder sa inyong computer. Ngayon, kopyahin natin ang mga importanteng files. Siguraduhin makapin nyo ang mga sumusunod na folders. Profile, log file, save file, temp, at success. Lahat yan ay kailangan para makuha natin ang inyong saved returns at taxpayer information. Ikapin nyo lang ang mga files na ito sa inyong USB or external drive. Ngayon, i-install naman natin ang ating bagong version 7.9.6. Kung nagawa nyo na ang first step, huwag nyo po munang i-run agad. I-right-click nyo po muna yung ating installer file, select Properties, at i-check ang Unblock sa baba. This is crucial para hindi mag-error ang installation nyo sa Windows. Ngayon, i-run na ang installer. Click Next hanggang matapos. Now, para mabalik ang files nyo, i-close po muna yung EBIR Forms app na bagong install natin, yung version 7.9.6. And then, balikan nyo yung files na kinopy ninyo sa inyong USB or external drive. At i-copy naman po ulit ninyo doon sa bagong folder ng EBIR Forms na in-install natin. I-paste and replace nyo lang yung files kapag tinanong kung replace the files in the destination. Sa ating EBIR Forms folder, punta po tayo sa Profile at i-open po natin ang folder na ito. Kung mapapansin po ninyo, ang mga files na laman nitong Profile folder ay ang mga file name ay yung mga 9-digit PIN na record na na-save mo na dun sa luma mong EBIR Forms.
So, kailangan nating update ang format na ito para mag-match doon sa update ng bagong version ng EBIR forms na bagong 5-digit branch code format. So, ang gagawin nyo lang ay i-rename ang bawat file at magdagdag ng 2 zeros sa dulo ng bawat pangalan. So, katulad nitong nasa screen po natin, ganito lang po yung ating gagawin. At kapag natapos na po kayong mag-rename, buksan na ang bagong version ng app at i-check kung visible na ang inyong previous filings at profiles. And that's it. Nakompleto na natin ang lahat ng steps para sa pagda-download, installation, at sa inyong data transfer. Huwag na huwag pong kakalimutan yung ating step 5 na pagre-rename po ng inyong files sa profile folder. Lagyan lang ng 2 zero sa dulo yung inyong 9-digit PIN para maging 5-digit branch code format na tayo. So after nun, once ma-verify nyo na po yung ating last step na nandun na po yung lahat ng filings ninyo, ready na kayong mag-submit. So sana ay nakatulong ang tutorial na ito para sa inyong hassle-free filing ngayong 2026. Kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa EBIR Forms version 7.9.6, i-comment nyo lang sa baba at susubukan nating sagutin yan. Huwag pong kakalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga fellow business owners at syempre mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating tax guides. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang tamang pagbabayad ng buwis ay para sa ating bayan. Kita-kits sa susunod na video. Bye!